kayo, hanapan ko or mag-book kayo ng gusto nyong hotel or di i-book ko kayo, hanapan ko kayo rito ng apartment, pwede rin. Kaya magbabayad. Yan. Panoorin nyo yung iba kong vlog para makita nyo yung bansang Czech Republic ang pinopromote ko. Ayan, yan. Ayan, aalis tayo ngayon. Maglalakad-lakad around sa city, sa baba ng bahay namin. Bibili ako ng rice. Ayan, malapit na elevator. Mamaya't maya ay nandito rin anak ko. Wait ko lang siya. Ba't na-stuck yung elevator? Sana hindi niya dalhin yung kaibigan niya. Bad boy yung kaibigan niya. Naasar ako. Yung batang bad boy na yun. Ay, nako. Yan. Ano ang attire natin? Pang rugged attire. Ayan. Nasa elevator na tayo. Malit lang itong elevator. Yun sa kabila, medyo malaki. Dalawang elevator dito eh. Ano ba yan? Tara. Ganito ang buhay dito. Simple ang buhay dito. Napakahirap. Kailangan mag-budget. Maghanap ng mga mura. Kasi maraming bill na dumarating. Naku po, malulula ka sa bill ng gobyerno. Yan, tingnan niyo. Let's go. Ayan, muntik na akong mga pag-jacket ng ng malipis. Ayan o. Tara, doon tayo sa taas ulit. Doon tayo sa taas magtambay. Malamig pala. Malamig. Kailangan isipar ko yung jacket. Ayan, nanginginig ako. Ayan, nandito tayo nagpapaaraw. Super. Aray. Kailangan hugasan ko na yung buko. Tingnan niyo yung nagwawalis-walis dito. Boring yan kasi wala nang malinis, super linis kasi. Ayan, dyan kanina nakaupo. Ngayon parang may pipikapin siyang isang dahon lang. Ayan, isang dahon. Ayan. Yan lang, isa lang. Pag walang nagtapon ng mga ganyan dito o nahulog na dahon, ayan, walang ginagawa, nakaupo lang. Ang ganda ng trabaho ng ganyan dito. Ay, muntik na madapa. Ay, tingnan yung mga kalapati ayan, swerte ng mga kalapati ngayon, may araw. Ayan, ganito ang buhay. Ayan, paaraw-araw tayo ngayon. Parang ganito na rin ako sa kanila. Sabi sa araw-araw tuloy. Pag-aaraw, sa Tagalog yun. Ayun yung nakaupo na naman. Wala kasing ginagawa eh. Ayan, sarap ng araw. Super, ayan. Kailangan ko paitim. Ayan, katingin sila sa akin. Ayan, maraming taong tumatawid sa city. Tatawid sana ako dyan, pupunta ako doon sa TM. Or hintayin ko yung anak ko sa harap ng school nila. Hindi na ako tumawid kasi tinamad ako. Magtambay muna ako ng
dyan, kapag may appointment ka, pero pag wala, hindi ko alam kasi pero sabi ng asawa ko dyan sa loob na yan, pwedeng pumasok at makita lahat kung open. Ino-open nila sa public yan kapag hindi ko alam kung anong araw, pero sabi ng asawa ko pwedeng pumasok kung kumisa may araw na pwedeng pumasok mga turista dyan sa loob ng municipal city nila. Ayan dyan, pag magpapakasal ka dyan, pahirapan ng appointment sa appointment dyan, sabihin nila no available always para sa pagpapakasal. Kaya kung magpapakasal kayo dyan, yan dyan, agahan ninyo ang pag-appointment ng kasi ng date ng kasal ninyo. Halimbawa next year pa kayo ikakasal, ngayon na kayo kumuha ng appointment kung anong araw pwedeng available, kasi pahirapan dyan ang pagkuha ng appointment. Kung Asian kayo nagpapakasal dyan, ang need nila na kailangan nila ng dyan, translator. Kahit na, wait lang, nababahing ako. Sos Maria. Ay, sorry. Ayan, nakalimutan ko na yung sinabi ko. Pagpaparehistro nga lang dyan, pahirapan. Tapos kailangan pag kinasal kayo dyan, o kung Asian kayo, kumuha kayo ng translator. Kahit na sabihin ninyong marunong mag-English yung magkakasal sa inyo, kukuha pa rin kayo ng Czech translator. I-translate niya sa inyo lahat. Kailangan lang nila ng Czech translator dyan. At lahat ng mga dokumento ninyo na ipapasa nyo dyan sa pagpaparehistro at sa about lahat ng pagpaparehistro ng kasal ninyo, dokumento, kailangan authenticate yan ng embassy at kailangan nila ng birth certificate mo, kung saan ka pinanganak. Tapos ano pa yung hinanap sa akin, kailangan ng yung dokumento nakatranslate sa English at Czech language. Magbayad lang kayo, mura lang naman yata yun, o 4,000 yung binayaran namin ng asawa ko. May nag-authenticate dito, dyan malapit dyan sa Praskay Street, may agency dyan na nag-authenticate. Nung unang panahon yun, 20 years ago pa yun, pero hindi ko na alam ngayon kung magkano, kasi nung unang panahon 4,000 lang binayaran namin ng asawa ko. Ngayon baka medyo tumaas, kasi tumaas na rin yung mga bilihin ilang taon na, kaya mga 4 or 7, 4,000 yung binayaran na yun, sabihin na natin 5,000 sa check money yun. Baka mamaya kunin na nila ngayong mga 10,000 na. Ilang taon na kasi. Ayan, maganda dyan, dinudumog yan yung municipal na yan, tingnan niyo, ang ganda. Tapos sa tabi niyan, simbahan yan dyan. Tapos ang daming kalapati dyan. Magdala kayo ng bigas or tinapay, rolex, ibigay nyo sa kalapati, ay naku, saglit lang, kakainin na nila. Daming turista dyan. Ayan, nandito tayo, nakaupo sa harapan ng munisipyo. Parang nakaka-always tayo. Ayan dito sa harapan ng munisipyo nila, pwede kang umupo dito sa mga ganito. Pwede, ang daming kalapati doon ayan yan. Dahil pumapasok sa munisipyo. Siguro magpapakasal yan, kasi dito kapag magpapakasal ka, dito ka mismo sa munisipyo nila, municipal nila magparehistro. Dito ka rin ikakasal. Ayan, dito kami kinasal ng asawa ko. Ayan, dito. Ayan, dito.
Ayan, dito. Ayan, dito. Kikita yung mga tao sa gilid. Ano yan, kanina pa yan nagiinuman ng mga yan. Kunwari nakaupo, hindi halatang nagiinuman. Kasi yung iniinom nila nakalagay sa sa buti ng mineral water. Bawal kasi mag-inuman kahit saan dito sa labas. Kailangan minom ka sa loob ng bahay, huwag sa labas. Ayan, magbabarkada ang mga yan eh. Kanina pa ay. So we're big bloody. Ayan, dito mga touristic area ito. Tourist attraction to, itong munisipyo nila. Ayan. Kung minsan may mga Germany, Poland na pupunta rito. Kahit na taga ibang bansa rito pupunta, binibisita to. Ang daming tourist attraction. Ayan, sinasabi ko na naman sa inyo. Ipropromote ko ulit yung yung business ko. So, halina kayo rito sa Czech Republic at kontakin niyo ako. Itutur ko kayo rito sa bansang Leverett, Czech Republic. At makikita nyo ang mga kastilyo dito, mga kuweba, at saka mga hotel sa tuktok ng bundok. May doon, EFM. Ayan, tingnan niyo yung yung mga kalapati, nakakatuwa sila. Ayan, ang dami nila. Pag binigyan mo yan ng tinapay, ayan, ang dami nila. Ayan, nagkawala na tayo. Yung pagtutur ko sa inyo. Kontakin nyo na ako at kung magkano ang presyuhan, sabihin ko sa inyo sa private jet. Ayan. Per katao ang singil ko. Kung grupo-grupo kayo, hanapan ko or mag-book kayo ng gusto nyong hotel or di i-book ko kayo, hanapan ko kayo rito ng apartment. Pwede rin. Kaya magbabayad. Ayan. Panoorin yung iba kong vlog para makita niyo yung bansang Czech Republic ang pinopromote ko. Ayan, yan. Ayan, magpriprito tayo ng pork chop. Ito yung minarinate ko kahapon. Ayan, pinukpok ko to ng pinukpok para lumambot. Ang bango. Ito ang pinagprituhan ko kahapon. Yung may mantika pa. Masarap. Ayan, gutom na naman ako itong ayaw na ayaw ko yung nagpapalipas ako ng gutom. Tapos makakain ka ng napakarami. Ayan muna tayo. Ayan, nandito na tayo sa bahay at tayo ay magsasayang ulit. Bumili ako ng bigas. Ito pala yung namili ako ng bigas. Kunti lang. Hindi ako masyadong bumili ng marami kasi bukas ulit aalis ako, kaya araw-araw kong umaalis. Kailangan ko kasi maglakad-lakad sa labas, tapos kung anong tinitignan ko, kung anong mamura yun. Umili ako ng cheese, paubos na yung cheese sa refrigerator, kaya yun, bumili ako. Tapos toast bread, hindi nakawala ang toast bread sa refrigerator. Ayan, baon ng anak ko yan. Tapos bigas, ito lang nabili ko sa halagang 400. Malit lang na gastos ko. Kano ba yun? 80 yata yun. Nasa yung resibo. Wala na yung resibo, pero wala pang 100 ang nagastos ko. Ito 10, tapos sabi mo 35 to, tapos ito 29, magkano na yun? I need calculator. Yan, ganyan lang yan.
Ganyan ang buhay. Budget tayo. Maraming babayaran. Buwan-buwan. Kaya magsisayang ako ng ano. Magsisayang ako. Naku, nakalimutan. Aalis ulit ako mamaya. Mayat maya. Pag nakakain na ako. Nakalimutan kong tissue sa toilet. Kailangan ko bumili. Tapos, asin. Nakalimutan ko. Sa kakalakad ko, nag-grocery nga ako, pumasok ako. Hindi ko alam kung anong bibili ko doon. Yung mga importante lang. Yung kailangan. Kahit na hindi nag-o-sale, katulad ng tissue. Bibili yan. Kasi ubos na yun. Bibili ako mamaya. Babalik ako. Magsasayang muna ako kakain para may energy. Parang maglo-low battery na ako kasi gutom na ako. Kaya ganyan yan. Hindi mo ako mapapaalis. Kahit na pag gutom na ako, nanginginig ako. Kailangan ko munang kumain. Namoy ko yung yung pork chop. Ang bango. Dalawang scoop lang. Yan. Yan na, pag nagsaing, kailangan itong buntot na to, ay buntot, ano ba yun, sa likod nito, kailangan hindi basa. Kasi yung electric cooker, minsan kapag basa yan, tumutulog, parang umuulan. Kaya kailangan yan. Yan, tago ko na yung bigas ko. At mamaya kakain na tayo. Pagkatapos, ano pa lang yung celery. Magpriprito ako ng celery. Ayan. Doon tayo. Dito tayo magchikahan. Masarap yung celery. Pag so yung banting ko. Prepare ko na yung pagkain ko. Yan. Isang tangkay, 2, 3, 4 na tangkay lang. Tomorrow ko na to. Siyempre, alisin natin yung itong parang elastic niya, magtawag yan. Kapag hindi mo yan inalis, kapag minunguya mo, parang lastiko, makunat. Kaya alisin yan parati. Ayan, pag wala na, ayan, wala kang nakuha, at means okay na, ayan.
Saglit lang ang pagluluto nito eh. Kasi half cook lang. Gusto ko half cook. Ayaw ko yung masyadong lutong-luto. Hindi na masarap. Kapag half cook, crunchy, masarap. Ganyan ang celery. Mas masarap yung dahon niya kapag ihinalos mo sa mga seafood. Yung ano ba, basta seafood na ano, parang may yung shell. Masarap. Sa sabaw-sabaw. Halimbawa sinabaw ang ano ba yung Pangasinan, hindi colores or crabs o masarap na yan. Ano sa salita sa Tagalog yung di colores, yung shell, ano ba yun sa Tagalog? Yung mga shell na ano maliliit. Masarap din sa hinalo pag sa talaba. Wow, sarap nun. Ayan. Ano na oh. Itaas natin, baka maprito natin. Ayan. Dahan-dahan lang apoy kasi hindi pa luto yung ano sinaing ko. Ayan lang yan. Hinaan pa natin number 4, number 2. Ayan. Tapos wait natin. Nag-washing na ako lahat ng dumi ay maruming dishwashing. Ayan. Ayan, malinis na yan. Ano ba yun? Ayan, malinis na yan. Hinashing ko dyan sa machine. Mas maganda sa machine, 100% clean. Kaysa sa kamay, kung minsan mamantika. Ang ginagawa ko minsan, hinugasan ko muna sa kamay, katapos second washing dyan sa big machine na yan. Para sure clean. Hindi ako araw-araw nag-washing dyan. Mahal ang kuryente. 2 oras ba naman umiikot yan. Kaya kuminsan, 1 week, 1 time, hugasan ko muna, katapos tatago muna dyan. Tapos, pag marami na, tsaka ako i-click, i-play ko yung machine na yan. Hugasan lahat. Kailangan tipid kasi maraming umaaray, nagigira dahil sa ano na yan, sa gasolina na yan, napakamahal. Maraming mahal ang bilihin na yun. Yan. Yan na. Giisa na to. Saglit lang to. Gisa-gisa lang. Mga kunti mantika. Yan. Continue tayo mamaya. Luto na yung pork chop ko. Pero yung kanin hindi pa. Mamaya tayo mag-cheer. Yan, nandito tayo ngayon. Kakain tayo. May batang ayaw kumain. Ayan, mukbang tayo ng celery with rice and ano ba yan? Pork chop. 4 na tangkay lang to. Mayroon pa roon. Mura lang to. Nag-on-sale tong celery. Ang init. Bagong luto lahat. Harap ng pork chop. Pork chop na pork chop. Parang luto ng nanay ko.